verses kada alphabet sa Hebro. 22 alphabet sa Hebro, tag 8 verses, so doon ay 176 tanan ka verses sa Salmo 119. O tunan na to ang first 3 alphabet sa Hebro bahin sa pulong sa Ginoo. Kay karon nga Domingo, mo kini ang Domingo gina-celebrate sa tubong Pilipinas ang national culmination sa National Bible Month. Hallelujah! Kaya kunyang hapon doon ay pagaymuan nga celebration or culmination sa National Bible Month diyan sa atong silingan nga sa Primitides sa Montilla Boulevard kunya alas 2 sa hapon. So usa kini nga Domingo inatawag siya nga National Bible Sunday kay para maitudloon sa inungdan ang tulong sa Ginoo. Usa mo kini ang National Bible Sunday. So dili pa tayo magpadayon mag-ampok ta. Hallelujah, dalaygon ka o Diyos nga labing gamahanan. Salamat sa iyong pagkamaayo nga niya kami karon nga buntag. Salamat sa presensya sa pagkakasa sa mga magkanakan nga ipaabot. Karon kami magadahin ang mga dawat sa imong pulong. Kang imong pulong may among pagkaon ang tawag ng mabuhi sa tinapay lamang. Kundi sa matag pulong na nagagula sa baka sa Diyos. Salamat ng bless ni mo matag sa kanamo ang makadawat kami sa mga lagit nun ng pagkaon. Salamat ng imong pulong, dili man lamang kini pulong apat kini espiritu o kini nagahatag kanamo sa kinabuhi. Bless sa matag-usan. Salamat ng pulong, kamahanan, buhi, kahit pa sa espadang luhay sila, mga pinitreat sa matag. Usan na mo kasing-kasing, magahiwa niya itong mga baka, o magapapiling ka na mo ang inyong kamatukuran. Salamat ng imong pulong, dili kini mo labay kawang pamuhat sa matag-usan na mo at kinabuhi. Sumala sa imong kabubuton. Dalaygon ka, O Diyos, kalabing gamahan. Salamat, Lord, Holy Spirit. Ikaw mag-exalti sa matagsa ka namin. Open our heart, open our mind, open our ears, aron man. Padungog na mo ang inyong ginatudlo alang sa matagsa ka. Dalaygon ka sa walay katapusan. In Jesus' name. Amen. Amen. So basahon na to ang Salmo 119, sugod sa versikulo 1, hangtod sa versikulo 24. Tulog ka seksyon. Sa seksyon sa Alif, Bet, and Gimel. Atong basahon sa verse 1. Nagaingon siya kung magabasa sa verse 1 kamo sa verse 2. Nagaingon siya Alif. Blessed are they whose ways are blameless, who walk according to the law of the Lord. Verse 2. They do nothing wrong. They walk in His ways. Verse 4. What's gonna happen? Let me say. Oh, that my ways were steadfast in obeying your decrees. Verse 6. I will praise you with an upright heart as I learn your righteous laws. Verse 8. Verse 9. Bet, how can a young man keep his way pure? By living according to your word. Verse 10. I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. With my lips I recount all the laws that come from your mouth. I meditate on your precepts and consider your ways. Amen. Dugay
good to your servant, and I will live. I will obey your word. I am a stranger on earth. Do not hide your commands from me. You rebuke the arrogant who are cursed and who stray from your commands. Though rulers sit together and slander me, your servant will meditate on your decrees. Kita tanan 24. Your statutes are my delight. They are my counselors. Hallelujah. Dalaygon ang Ginoo sa iyang pulong atong ibasa. O kini ang Salmo 119. Kini tanan nagahisgot sa pulong sa Ginoo. Kaya taas kaayo nga chapter sa Biblia ang Salmo 119. 176 verses. Kay kini tanan nagahisgot sa pulong sa Ginoo. Kaya ang pulong sa Ginoo mo'y atong bahandi. Amen. Ang pulong sa Ginoo mo'y atong giya, mo'y atong pagkaon. Nindot kayo ang Salmo 119 ay kay gisulati siya according sa alphabet sa Bible, alphabet sa Hebrew nga alphabet, Hebrew alphabet. Ang Hebrew alphabet dunay 22 sila ka letters. Unya ang matag letters adunay meaning. Adunay sa dakong nakatuyuan or under ana nga meaning, dunay corresponding nga pulong sa Ginoo nga gi-release sa matag alphabet. Kaya kada alphabet dunay 8 verses, 8 ka bersikulo. Nagpamalanda mo anong 8 man ka bersikulo noon? Kay ang may balota nga ang 8 inaingon nato mo na siya ang number sa new beginning. Sa ato pa matag verses sa kada section, muhatag ka nimong kabaguhan. Muhatag ka nimong bagong sinugdanan. Amen. Kaya ang pulong sa Ginoo mo'y nagabago ka nato. Dalago na itong buhay nga Diyos. Yun ang nining katapusan mga adlaw. Importante kayo nga matagsa ka nato. Ano na ilikon nga pataguranan dahil sa pulong sa Ginoo. Doon ay ilikon nga pundasyon dahil sa pulong sa Ginoo. Kaya importante kayo tungkol kay hindi katapusan mga adlaw, ang mga tao halos mapili na sila silang gusto, dili sila mo sampitan. Pero ang pulong sa Ginoo mo mahatag kanimo nga mimo ka malamon. May mo kang mapanalaginan. May mo kang sa diin mapuno sa Espiritu sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Amen. Kaya sa 2 Timothy chapter 3 verse 14, nagatudlo siya diya. Si Apostol Paul nag-remind kang Timothy ingon niya. At sige ingon niya, kita tanan mo basa sa 2 Timothy chapter 3 verse 14 o 15 nagaingon siya rin say, but as for you, continue in what you have learned and have become convinced of, because you know those from whom you learned it, and how from infancy you have known the Holy Scriptures, which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. So, importante kayo nga mag-continue ka, magapadayon. You know, ang pulong sa Ginoo, kung ato ning tun-an, dili tama, dili nato kini ma-exhaust. Grabe ni siya kalaom ang mga katudloanan, grabe kalaom ang mga bahandi, ang mga treasures nga nalubog niya sa pulong sa Ginoo. Kabalo mo igsoon ang pulong sa Ginoo, doon ay ginatawag nila sa Hebrew, ginatawag nila doon ay 70 ka layer of truth. 70, sa ito pa, 70 ka layer of truth. Unang layer, imong mabasa, ika-2 ka layer, dagang mga panabot, ika-3 ka layer, ika-4 ka layer, ika-5. Antong ika-7 pa lang, grabe na kalam. Kaya ang pulong sa Ginoo nag-iingon siya, mahanaw man ang langit ug yuta, pero ang pulong sa Ginoo dili mahanaw. Kay grabe siya kalaom, kadako sa mga resources sa kadato.
tinaan na kasulod sa pulong sa Ginoo. Kaya yun niya, kadapat ka mag-continue. And yun niya, gikan sa gamay ka pa, yun niya, nahibalo ka sa pulong sa Ginoo. Nga kini kahimo kanimo sa kang-alam, kahimo kanimo maalamon para ka maluwas. Pinagis pagtuo di ang Kristo Jesus. Kaya kung wala ang pulong sa Ginoo, walay kaluwasan. Kaya ang pulong dili lamang siya pulong apan kini espiritu kung kini siya nagahanda kung kinabuhi. Mo kini giingon dia sa versikulo 16 of the city sa 2 Timothy chapter 3. Nagaingon siya, all scripture, katanan ni say, all scripture is God's bread, is useful for teaching, rebuking, correcting, training in righteousness, so that man of God may be thoroughly equipped for every good work. So ang pulong sa Ginoo, inya is God's bread. Dili lamang siya nga pulong imong madungog o imong mabasa, apan inigbasa nimo, inigtuon nimo, inigkadungog nimo, doon na siya espiritu nga mo tudlok nimo, mo rebuke, mo correct, mo train sa imo para mahimo kang matarong. Hallelujah! Kaya kung matarong ka, magamit ka sa Ginoo, alang sa imo iyang kaymayaan. Kung tanan imong pagkabuhaton, mahimo siya nga ginatawag good work, mahimo siya nga nindot, mahimo siya productive, fruitful ang imong kinabuhi. Amen! Gusto ka bang imong kinabuhi may fruitful? Kinahanglan ka mutuon sa pulong sa Ginoo. Hallelujah! Kaya ang Salmo 119, mo kini siya gitudlo sa kanato para atong matun-an nga kada alphabet diay. Mura ba ang bata kung kinatun-an nato sa sinugdanan sa atong alphabet. Pero sa ila sa Hebrew, matag alphabet corresponding nga pulong sa Ginoo nga ilang kinatun-an. Kaya no wonder sa ila bisag wala sila pa makaila kang Ginoong Hesus, grabe sila ka maalamon. Nalabi na itong nakaila na kang Ginoong Hesus. Kay sa ila ang ina mga bata sa Israel, mga Israelites, na Hebrew, gamay pa kinatuluan na sila sa pulong sa Ginoo. Kaya ang ilang ABCD, dili pareha na sa ito ang murang parot, no? Yun sa tinuluan sa mga bata, A, B, K, D, o A, B, C, D, E, F. Pero wala tayo, wala yung meaning ang A, wala yung meaning ang B, wala yung meaning ang C. Naurot na lang ang alphabet, wala yung maibaluan niya kahulugan o significance ang bata. Mura na lang usahay, mura kanang piriko ba, sundog-sundog lang, pero sabot. Pero sa dili sa pulong sa Ginoo, ang alphabet, doon ay kahulugan. Doon na siya meaning, doon na siya ginatawag picture, o doon na siya significance, o doon na siya emphasis sa pulong sa Ginoo. Hallelujah! Kaya muna siya nga, ang pulong sa Ginoo muna siya tawag siya anchor. Anchor into our soul. Anchor, muna siya kanang gunitanan. Nagagunit ka na ito ka sa diin, magkakinabuhi, tas kinabuhi ka puno sa panalangin. Amen! Basta ka ba imong kinabuhi, imong panimalay, imong pamilya kaliwatan, mapanalanginan? Kinahanglan siya mapuno, mapounded sa pulong sa Ginoo. Mo ka na siya ang pulong sa Ginoo. Kaya dili nagasugod siya sa verse 1, sugdan siya. Kasagaring mga Bible, mabasa niyo dahil sa imong Bible, mabasa niyo dahil sa verse 1, makita niyo, naisugod siya. Noon ay marka sa 919, tapos ay marka alip. Alip. Kung sabihin alip, okay. Ang alip, nag-istot siya ba, may tungod sa atong pag-relate, pag-connectar nga ito sa Ginoo. Hallelujah! A connection that blessed our soul. Muna siya ang alip, nagtulong ka na ito sa nato pag-connectar. The other Sunday to previous Sunday pag yun, nagkawali ko din sa inyo about divine connection. Importante atong connection. This year 2026, importante imong connection sa Ginoo nga kini naga-connection, nagatubod sa buhing tubig, nagapunol, gatubod sa Espiritu sa Ginoo. Kaya sa
sa atong pagbasa sa pulong sa Ginoo, importante nga mutubod ang panalangin sa Ginoo nga atong kinabuhi. Mutubod ang Espiritu nga rekanato. Mo kana siya. So ang alit nagaisgot siya o unsaon nato nga makakonektar ta ngadto sa Ginoo. Kaya ang alit dili lang siya alit, but doon na siya meaning. The Hebrew letter alit is the first letter symbolizing strength, leadership, and unity. Mo na siya ang meaning. Derived from a pictogram, or ka na murag picture of an ox head, or an ox head. Ox means murag ang iyang itsura, di ba na itsura niya kanang close parenthesis, ana siya, mura siya, o tanaw ni mo, ang ilang pagtanaw, murag ulos kabaw. So nag-symbolize siya sa ulo, sa leadership, nag-symbolize siya, kinsay nag-pangulo ni mo, ana siya. So diyan, nag-represent niya sa power, mastery, but also divine connection. Nag-isgot siya sa divine connection. As a silent leader embodying God's oneness and hidden in nature. Kining alit mo ko siya ang number 1 sa ilang. Basahin, pronounce na sa Hebrews number 1 na akin. Sahin. So, naaslay but alit ko symbolize number 1. So, ang iyang picture mo ni, but mo na siya, kung mailan mo si Jesus Christ, ang iyang picture mo katong murag ka cross, kita ni mo si Jesus dahil nagabitay sa cross. Mo na siya ang picture of Alim. Alim is a picture of Messiah's intercession. So mo na siya nga makakonektar ta sa Ginoo, pinagi kang Ginoong Jesus. Hallelujah. So kung wala si Ginoong Jesus, dili ka konektar ka niya. Kaya gayon si Ginoong Jesus, ako maong dalan ang kamaturan ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa man gawas kung pinaagi ka nato. So si Ginoong Jesus mo'y picture ani mo itsura. No kay pag-ingon nilang alim, ilang pagtanaw primero sila kay balong sa na. Bahay tungod kang Ginoong Jesus so ilang pagtanaw murag kabaw sa. Murag ulos ka na. Pero pagtanaw nato karon, magsasagot siya connection sa Ginoo. So naaday niya ang picture ni Jesus Christ. Hallelujah! Amen! Palapakan natin itong buwing at Diyos. So, yun no, ang si Jesus Christ, siya ang atong koneksyon. Walay laing ngalan gihatag sa Ginoo nga diin ang tao maluwas kung dili ang ngalan lamang ni Ginoong Hesus. Walay laing ngalan nga makapataliwala ka nato between sa Ginoo ug sa tao. There is no other mediator between God and man, only the man, the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Pusa, tungod ana, siya ang nakatudlo. Siya ang nakabago, si Ginoong Hesus. Mo kana siya. In fact, si Jesus, dili lamang siya manluluwas, kundi siya usab ang pulong sa Ginoo. Nga nagapataliwala. So, ang pulong, dili lamang pulong, ang pulong, person, is a person. Mo kana si Ginoong Hesus. Ang pulong na yung tao, yung uyuban ka nato, kinsa man na, si Jesus Christ. Kaya ang pulong mo na siya. Ang nag-uban ka nato. Kaya sa verse 1, nag-ingon siya, blessed are thee, whose ways are blameless, who walk according to the law of the Lord. So kinsa man ka na, nga makahimok ka nato, nga makakinapuhi, blameless. Kinsa ka na, nga makahimok ka nato, nga walay makasaway sa atong kinabuhi. Kinsa man na, kung dili mao si Jesus Christ. Si Jesus Christ, boy, na imong perfect ka nagkinabuhi, alam ka nato. Siya naghimok ka nato matarong. Amen. Siya ka nato, siya nagalimpyo ka nato, nagabago ka nato, kaya nahimok kang blameless. Kaya mo na siya si Ginoong Hesus. So sa diya magkinabuhi kita, nagalakaw kita, according sa pulong sa Ginoo, atong gikinabuhi si Ginoong Hesus sa atong sulod. Amen. Yeah, walking in God's word, bless us with
a blameless life. Kaya kung si Ginoong Hesus nga mao ang pulong, kini iyang pulong atong gikinabuhi sa atong sulod, ang atong kinabuhi mahimong blameless. Kaya ang tao nga iyang kinabuhi blameless, walay kasaway, grabe siya ka blessed sa Ginoo. Grabe ang pabor sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Grabe ang blessing sa Ginoo sa iyang kinabuhi kung wala ikasaway sa iyang kinabuhi. Amen. Kaya yun siya, blessed are they whose ways are blameless, who walk according to the law of the Lord. Kinsa may nakapulfill sa balaod sa Ginoo. Wala isip isa't isa kanato nakapulfill ini. Pero mao kinsa lamang si Ginoong Hesus. Siya lamang ang nakapulfill sa pulong sa Ginoo. Kaya kung naa siya sa imong sulod, ang pagtanaw sa Ginoo kanimo, ikaw na fulfill po nimo ang iyang balaod. Nahimo sa God blameless. Tungod si Ginoong Hesus nagapuyo sa imong sulod. Amen. Palakpakan natin tumuhin nga Diyos sa iyang pagkamaayo. Kaya ang Ginoo wala nagatanaw sa imong paglakaw, whether nagagiang ka ba o nagaansa, kung hindi nagatanaw siya o sa'y naas imong kasing-kasing. Kung makita niya si Ginoong Hesus na si imong kasing-kasing, kaya makita niya na ikaw blameless, because Jesus Christ is blameless. Kaya, tingnan niyo sa verse 2, blessed are they who keep His statutes and seek Him with all their heart. Kinsa man iyang ginapakita, seek Him. Kinsa man iyang ginapakita, with all their heart. Kung imong ginapakita sa Ginoong Hesus, tibok namang kasing-kasing, nga siya mga puyo na sa imong sulod, then, blessed ka igsoon. Amen. Na imong tapad, blessed ka igsoon ka na sa Ginoong Hesus na sa imong sulod. Mga kinabuhi ka sa kinabuhi, nga dili sa lawayon. Amen. Kaya kinahanglan nato nga mausap ato mga pag-una-una, doon na itaga mga tao nga ilang pag-una-una, ay, nga naman ko, magasala, ay, nga naman din ko sa kubatasan, nga naman. Pero tingguhan sa Ginoo nga ikaw may mong blameless. Amen. Nagaingon siya dyan sa Ephesians chapter 1, verse 4, God chose us before the foundation of the world to be holy and blameless. Ipili ka sa Ginoo, sukat pa sa sinungdanan para mahimong kang balaon o walay kasaway. Amen. Kaya, tingwa sa Ginoo, mamatag sa kanatong mahimong balaan o walay kasaway. Unsaon na nato, mahimong tang balaan o walay kasaway, pinaagi lang kang Ginoong Hesus nga mungkuyo siya sa atong sulod. Nga kanunay nato siya tipangita nga mohari sa atong mga kinabuhi. Amen. Kaya importante kayo masabtan nato ni siya. So, kung ikaw magalakaw in God's Word, meaning kaubahin mo kanunay sa Ginoong Hesus na yung pulong atong ikinabuhi, ginadumdum sa kanunay, blessed ka igsoon with a blameless life. Hallelujah! Amen. Palapakan natin tumuhin ng Diyos. Busa, ayun niya, kung naasig Ginoong Hesus sa atong sunod, atong ikinabuhi, ayan, ikingon niya sa verse 3, letter B, they do nothing wrong, they walk in His ways. Atong inon, ready say, they do nothing wrong, they walk in His ways. Unsa man ang ways? Kinsa gani si Ginoong Hesus? Yun niya, He is the way, the truth, and the life. Sa ito pa, kung naa si Ginoong Hesus sa imong kinabuhi, naaya mga ways sa imong kinabuhi, dili ka masayop. Hallelujah! Dili ka masipyat kay si Ginoong Hesus mo ang dalan. Kaya kung si Ginoong Hesus nagapuyo sa imong sulod, dili ka masayop, dili ka masipyat, dili ka masaak igsoon. Kaya ingon niya, you have laid down precepts that are to be fully obeyed. Kinsa man yung giingon niya, you. Nag-refer din siya kang Ginoong Hesus. You, ikaw, Ginoong Hesus. Nagatudlo ka na ako sa mga katudloanan para ako makasunod. Sumuna siya igsoon, ginakontribute na to ang pagkasuod. Pagkakonektar na to kang Ginoong Hesus. Kaya obeying God's word, mag-obey ka kang Ginoong Hesus, ma-blessed ka, nga makalakaw ka na sa dalan. Amen.
Hallelujah! Kaya diri karon nato masugdan nato konektar ang pulong sa Ginoo kang Ginoong Hesus. Kaya every time mo basa ka sa pulong sa Ginoo, si Ginoong Hesus ka na istorya kanimo. Kaya kini ang Biblia, ang pulong diri si Ginoong Hesus. Siya ka na mga pulong. Siya ang kamatuoran. Kaya sa nag-relate ka, nag-konektar ka kang Ginoong Hesus sa imong kinabuhi, imong magkadawat ang iyang mga katuluanan. Iyang mga precepts, natawag sa precepts, mga prinsipyo. Inatulog niya ka nato para ka makalakaw sa iyang ways. Umaw ka na siya ang kinabuhi, yung kinapanalaginan sa Ginoo. Hallelujah! Yun ang sa ilagang mga tao gusto lang makadawat sa panalangin. Kailan pa ko na una, dumatulong lang. Pero ang kinabuhi nga di panalanginan, usa ka statute or usa ka klase nga kinabuhi nga imong ginalakaw. Naaka nga kahintang, usa ka na kareon nga imong sudlan, usa ka na ka sitwasyon nga imong sudlan nga naa ang kinabuhi nga panalangin. Kinahanglan ka makasulod niya na. Amen. You know, usaya ito pag-understand sa kinabuhi ng panalanginan, kinamurag sila kang dawat, pero patakar ang sila. No, ang kinabuhi ng panalanginan, nasa anak ang sitwasyon, nasa anak ang reyon, gano'n nagasunod, nga bisag asa, bless siya sa Ginoo. Amen! Usa importante makasunod kay Ikson. Kaya, muna siya, pinaagi sa imong pagrelasyon, pagkonektar ka ito ng Ginoong Hesus sa imong kinabuhi, bagasunod ka, yan ang realm sa kinabuhi ka puno sa pabor, puno sa panalangin sa Ginoo. Amen! So, a blessed life is a life na muna siya ang kinabuhi nga naaanak nga sitwasyon. Gagay panalanginan, pabor, bisag asa, panalangin. Amen! Muna siya si Abraham, sa diyan, itawag siya sa Ginoo, tawag siya nga tos kinabuhi, panalangin niyo sa Ginoo, I will bless you and make you blessings. And all nations will be blessed through you. Those who will bless you, I will bless. Those who will curse you, I will curse. Sa ato pa muna siya ang kinabuhi. Nakasulod si Abraham anak nga relasyon sa Ginoo, o nakasulod siya anak nga klase nga kahintang murag nga ka sa sulod, anak nga kahintang anak nga lugar nga nakakakanunay na ang pabor sa Ginoo kay nagatubod nga nasa kinabuhi. Amen! Kaya diri karon bilita dapat magpailan ng mga murag usay ang mga tao dito ta kay panalaginan ta kailan pa una-una ang ilang panguna-una nga murag something lang madawat nila. But a blessed life is a life nga imong sudlan ug lakwan ug imong ikinabuhi kanunay magatubod nga sa imong kinabuhi. Hallelujah! Mo kana siya Ikson. Kaya nakasugod siya nga kung ikaw magalakaw diya sa pulong sa Ginoo, din mo kana sugod na kagsulod. Unya musulod pagyud ka deeper pinaagi sa pag-obey ngadto sa Ginoo. Obey sa iya. Ino nato obey. Amen. Kinahanglan ka mag-obey. No, lisod kayo karong panahon na kay daghang mga tao, daghang mga bata, lisod mo obey. Pero mo na kinatuluan nato sa mo obey. Kaya mo na siyang pagsulod ngadto sa kinabuhi nga puno sa panalangin. Hallelujah. Unya, verse 5 and 6 nagatudlo siya. Oh, that my ways were steadfast in obeying your decrees, then I would not be put to shame when I consider all your commands. You know, diyan na kanang kasunod na kaanan ng obedience, sa life of obedience kato kang Ginoong Hesus, din kanunay ka mag-obey. Grabe na kapagdayon ang pagpabor sa imo sa Ginoo. And then, tagaan ka niyang honor. In a steadfast obedience to God's word or steadfast obedience to Jesus Christ, He will bless us with honor and not shame. Pero usay, binatog ang panalangin mo sa ito, manunang sa mga tao, panalangin, kwarta ra, bugas ra, mga
pagkaon, mga maayambutan, sa kanang mura yun na unahan lang panalangin. Pero ang grabe ang Ginoo, kung maglakaw ka, ang uban ka niya, kung galakaw ka, magkuntado ka niya, mag-obey ka niya, unya, matinumanon ka, steadfast ka sa iyong pag-obey ka niya, i-bless ka niya with honor. Honor! Amen! Atong inon, honor! Ano, pag kinabuhi ka nga na honor, meaning, kung honor means na dumog. Sa Bisaya pa, dumog. Kana maayo ba? Maayo imong reputasyon. Maayo imong pagkinabuhi. Bless ka niya. Kung maayo imong reputasyon, daghan mo pabor nimo. Amen! Pero pag dili maayo imong honor, kana murag ikaulaw ka, imong kinabuhi, imong kinaiya, imong estudan, imong gawi, magkaulaw, halos may mutabang nimo. Wala mo mga kaya, muna siya na, kung ang imong kinabuhi ka na masinungtanon sa Ginoo, makita na ikaw masinungtanon sa Ginoo. Connected ka kanunay kaniyan, i-bless ka sa Ginoo with honor. Nga, ina niya, sama ka Ginoo isisilingon siya, he grew up with honor, with favor from God and men. Sa ito pa, kung naakit honor, dili itong honor nga sakitan kang ribon, kadaghan ang sakitan ng ribon, honor. Pero, dili wala may dumog, walay salawayon. Dili ka, mangyamit ng mga tao na kita. Pero kanang honor, o kanang, ano ka, malipay mga tao sa imong kinabuhi. Diya ka, i-bless ka. I-bless mo ka sa mga tao. Amen! Hallelujah! Kaya steadfast obedience to God's word, blessed with honor and not shame. Kaya kung kanang kaulawan, muna ang kaulawan, dili lang mo dalag ulaw ni mo, dili lang ka na mo kas kaulaw, kung dili mo dala, kung di mo huwag ka ng kaparutan, o dala ni mong tulong, muna siya ang shame. Muna nga, importante kayo para sa ato, kaya kung magkinabuhi kita, kaya importante sa Pilipinas. Salamat sa Ginoo sa panahon ni Ramos, i-proklamar kini nga January, mahimong Bible month, doon ay proclamation. Iya po din follow up ni buhatan sa balaod bill ni Manny Pacquiao para ang January masinibrate as the Bible month. Amen! Importante kayo na kita ato ning masinibrate kay ang pulong sa Ginoo. Muna siya ang ikinahanglan nato. O ang atong konstitusyon sa Pilipinas. The Philippine Constitution is based on the Bible. Na wala mga verses giingon da, pero kita mo na ang mga prinsipyo gikan sa preamble, paingon sa tanan ng mga seksyon sa atong Constitution is based on the Bible. Kaya muna siya, kaya gusto sa kaaway bumbon. No? Tanang mga taong lautan, gusto nila ilisan ang konstitusyon. Kaya muna gusto nila nga, dili na ang konstitusyon ng Pilipinas makabasa sa Biblia. Pero pipiling sa Ginoo nga ang Pilipinas, nga ang konstitusyon niya ma-founded from the Bible. Amen! Palapakan na itong buhing na Diyos. Muna karon ang month of January, karon last Sunday, January, atong culmination of the Bible month, culmination Bible Sunday. Tungod kay ang pulong sa Ginoo, mo na siya makapahimong kanatong wise, mo na lang honor. Ano ang mga tao na involved sa korupsyon, dalag kaulawan sa ilang kinabuhi, kanto silang pamilya, pero di lang silang pamilya, kaulawan sa atong nasod. Kanto mga tao na walay, kay balos pulong sa Ginoo. Amen. Salamat sa Ginoo niya kakaroon, isa ka nagpili sa Ginoo para mudala kang honor nato sa Ginoo. Honor sa imong pamilya, honor sa atong nasod, kaya naibalo ka sa pulong sa Ginoo. Amen. Kaya importante kanunay natutunan ang pulong sa Ginoo. Itudlo sa mga bata, itudlo sa mga panimalay, itudlo isang asata.
kanunay nimo basahon ang pulong sa Ginoo. Amen. Ikaw pa, ingat siya. Verse 7, kita tanan mo basa rin say, I will praise you with an upright heart as I learn your righteous laws. I will obey your decrees. Do not utterly forsake me. Sige nga niya din. Kung yun yan, the word there, yun yan, as I learn your righteous laws. Sa ato pa, learning sa pulong sa Ginoo, kana makabalukan sa pulong sa Ginoo. Unay mo bless kanimo nga ikaw magadayeg kaniya nga ang imong kasing-kasing maayo dawaton sa Ginoo mabadayeg. Learning God's word bless us to praise with an upright heart. I will praise you with an upright heart as I learn your righteous laws. Sa makabalukan sa pulong sa Ginoo, mahimong angayan ang imong mga pagdayeg. Yung dagang mga tao, wala kabalos pulong sa Ginoo. Patakaras nagdaig, nagadaras nagsingkit. Doon ay dagang mga pulong nila masuot. Binilang nakadaig sa Ginoo. Dili na ito nakapuyon sa Ginoo. Pero kung nakabalong ka sa pulong sa Ginoo, yung mga pagdaig niya upright. Amen! Hallelujah! You know, dagang mga tao, di ba, grabe silang daig, grabe na yung pulong, grabe silang ampo. Pero wala sila kabalos pulong sa Ginoo. Grabe na lang, dagang na lang, dyan ang ilang yun. Balik-balik kayo muna inon orag ano sa pag-ampo. Pagkatapos, wala na yung maimuot ng Ginoo. Kaya wala man sila kabalo sa pulong sa Ginoo. Importante makabalo ka sa pulong sa Ginoo. Amen. So in other words, we connect to God, connectar ta sa Ginoo, diya sa paglakap ko siyang pulong. Pinaagi, sa pag-obey ini, pag-obey ang matinunan o kanunay natin kinikinatunan. Hallelujah! Yun ka na, ang pulong sa Ginoo, dili lang imo nga nabasa nimo. Yan na dumog. Kung may malukap, yun ka. Yan pa sa mga taga-bunga, yun siya. Diyarin na sa uyo ko. Dili lang po ito kanaan sa ulo, pero kanunay ni mo pamalandungan. Kaya imong mailakaw. Muna siya ang pag-relate na to sa Ginoo. Imong connection. Divine connection that flows with the blessings and favor of God. Kaya sa ito magkinabuhi. Amen! Kaya, importante kayo na nagatuon ka sa pulong sa Ginoo. Ayaw itubot nga nakaadlaw walay pulong sa Ginoo ngay mong pagkaan. Dapat nagabasa ka sa pulong sa Ginoo. Amen. Hallelujah. So, learn God's word, walk in it, obey it, and obey it steadfastly. Mo ka na siya. Hallelujah. So, muna siya ang alip. Alip. Kunik. Balik sa dito sa picture sa alip. Yan, sana. Hindi ka na dito ka na alip. So, kaya kung tanaw ni kung ubang picture ana, mura na sa si Jesus gana. Pataas yan dito sa Ginoo. Siya nagapunit ka nato dito sa Ginoo. Punit ka nato sa niya kakamot, nagagunit ka nato. Siya nagagunit ka nato sa Ginoo. Siya ang atong koneksyon kanto sa Ginoo. Kung saan ang tapat kunit, inaalis siya ang pulong. Atong ikinabuhi. Hallelujah! Palapakan natin itong buhay na Diyos. Buwan na siya ang alip. Hallelujah! So, doon na impact ka mga principles na kita makakonek nito kaniya. Walking in His Word, obeying His Word, steadfast obedience, and ikaw ba? Learning His Word. Hallelujah! Dirita karon ato sa Bet. Second letter nila is Bet. Ang Bet means, buto sa butana, sa Bet means balay or dwelling o anan. So, Bet means dwelling in His shelter. Saan na to? Importante kayo nga, ikaw nagpuyok, ilawom sa pandong sa Ginoo. You know,
Nagaingon dia sa Salmo 91 kitsa na memorize. Verse 1. Psalm 91, ingat siya dia, he who dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. I will say the Lord is my refuge, my rock, my deliverer, my God in whom I trust. Surely He will protect me from the fowler's snare and from the deadly pestilence. His faithfulness will be my shield and my rampart. Sa ato pa igsoon, kung ikaw nagapuyo, diyan ang kabalaan. Ilaog sa balay sa Ginoo na kay proteksyon. Amen. Ang bet nagasimbolo sa balay. Andri tanawan nato yung picture. Next slide. Mo na siya. Naa siya, para siya ano yung pag-drawing. Ilang pag-drawing mga artist. Basta pero nagasimbolo na siya. Murang balay kay ilang balay ana ba. May sao tapos may atok, bumbong, pero nakakasasulod. No picture. Nakasulod. Muna siya. The word Bet in Hebrew means house. Kaya ang pag-iwag, kadungog ang tingog, Bethlehem. Bethlehem, ang pasabot sa ulong Bethlehem, means house of bread. Oh, house of bread. Balay sa mga pagkaon. Kaya si Jesus tawag siya bread of life. Diba si Jesus tawag siya bread of life. Kaya dito siya natawag sa Bethlehem. Kaya dagang dia sa Bethlehem, dagang produkto nila niya, dagang abot niya ang mga trigo, mga uban pang mga pagkaon niya sa Bethlehem. Unya, asa gikan kani ang lugar sila si Peter, mga disciples ni Jesus, taga-asa sila, taga lugar nila tatawag nga Bethsaida. Oh. Kaya ang Bethsaida means house of fishing o balay sa mga pagpangisda. Oh, halos to muna siya ang ilang pangalan. Kaya ingon ka Bethel means house of God. Kaya kung naaka sa balay sa Ginoo, naaka sa pabor sa Ginoo. Doon kayo kung nakakapuyo sa balay sa Ginoo, kaya imong bugasan, dili imo iya sa Ginoo. Kung imo rang balay, ang problema ka permiyon sa nabay sulod imong bugasan. Nabay suludan nito. Pero nagapuyo ka sa balay sa imong amahan nga langit doon, siya kanunay batag sa imong pagkaan. Siya kanunay magatiman nimo. Kaya siya imong shepherd. Hallelujah! Kaya nag-iwan sa 23, the Lord is my shepherd, I shall not be in want. Ingon na kung nagapuyo ka sa balay sa Ginoo. Importante karon imong kinabuhi nagpuyo ka sa balay sa Ginoo. Pero kung nagpuyo ka ilawom sa balay sa Ginoo, ang balay sa Ginoo halos hindi mo makita. Hindi mo makita sa mong physical na mata. Pero doon na sa ilando na nagatabon kanimo kanon. Kana niya ang pabor. Wala po ay kini sa panahon sa mga Israelitas. Sa panahon sa mga Israelitas, nihawa sila gikan sa Egypto, ginawa sila sa Ginoo pinagi ang Moses. Sa leadership ni Moses, paggikan nila sa Egypt, naglakaw sila sa deserto. Wala sila ay maani. Wala sila ay mapalitan sa ilang mga pagkaon. Pero sila sa balay sa Ginoo. Kay naa ang clouds, ang nagalan kanila kanunay gasipulo nga ginaatupan sila sa presensya sa Ginoo. Kaya pala mo sa ilang pagkaon, kada adlaw kada buntag bulugan sila pagkaon. Mana nga ilang pagkaon. Amen. Nangayon sila karne, padatan sila karne, maraming karne. Mga quail. Padala kanila. Na sila kapuyo sa balay sa Ginoo. Mo ka na istimulo niya, nagatabol ya kanimo. Kinahanglan igsoon ikaw ako kinatanan magapuyo da sa balay sa Ginoo. Amen. Busa ang pagpuyo sa balay sa Ginoo na ang kinahanglan nga natay relasyon kaniya. Ang pagpuyo sa balay sa Ginoo kanang naa ka nagapuyo siya presensya. Dwelling
ni shelter, unsa na to, ang sikreto ani sa pagpuyo. Pagpapuyo mo kana ang pagpapuyo sa pulong sa Ginoo sa atong kasing-kasing. Kaya diri sa makita nimo siya balik dito sa picture sa. Kita nimo dia, mura pud siya kanang baba, mura ba siya ano nga nagasulod ngadto sa sulod. Ang pulong sa Ginoo. So, kung imo ginapusulod ang pulong sa Ginoo sa imong kasing-kasing, mo ka na sa imong hatod kini mo mapuyo ka sa balay sa Ginoo. Amen. Kaya kinahanglan niya no dili walay rason niya yun, pastor di mo kabalo magbasa. Na may mga Bible karon gina sa cellphone, imo lang i-download unya siya na mo wali nimo, siya na basahon niya pulong, mamainaw na lang ka. Amen. Muna sa audio Bible. So, kung magpuyo ka niya, i-bless ka niya. Puyo ka nga, naaka, nagpuyo ang iyang, di puyo ta niya sa pulong sa Ginoo, nagapuyo ta sa balay sa Ginoo. Kung ingon niya dali sa verse 9 and 10. Verse 9 and 10. Yeah, how can I am not keep peace with your by living according to your word? I seek you with all my heart. Do not let me stray from your commands. Sa ato pa, living His word, ang pagkinabuhi siyang pulong, o ka nang ipasunod mo siya sa imong kasing-kasing. Imong ginapakita ang musulod ang pulong sa Ginoo sa imong kasing-kasing. So, kung musulod ang pulong sa Ginoo sa itong kasing-kasing, o ka nang sa itong kasing putli ka na sa Ginoo. Kaya ano pag kinabuhi, may mong putli. Later, living His word makes our heart pure. Kung ikaw nagkinabuhi sa pulong sa Ginoo, may mong kasing putli. Amen! O, lisod ang tao nga kinabuhi, dili putli. Kung naihugaw, ang hugaw dili karaman sa dili lapok ang nagahugaw sa itong kasing-kasing. Ang nagahugaw sa itong kasing-kasing, Espiritu madautan. O kabalo ka kung ang Espiritu madautan mo ay makasulod sa imong kinabuhi, mugubag siya sa kinabuhi. Apan kung ang pulong sa Ginoo mo sulod sa imong kasing-kasing, mo kana siya Espiritu kana sa Ginoo nga mong panalangin sa imong kinabuhi, muputlik sa imong kinabuhi, ngayang presensya mo puyuda sa imong sulod. Kaya kung imong ikinabuhi ang pulong sa Ginoo, imo siya kitaon with all your heart. Para di ka masaan, imong ginatinguhan sa imong kasing-kasing, it will make your heart pure. Hallelujah! Mo ka na siya maigsoan. May mo sa imong puti kasing-kasing. Verse 11 and 12, ingon niya, sige, ingon niya, ato basar, it is saying, I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Praise be to you, O Lord. Teach me your decrees. So, igsoon, memorizing His words. Kung saan mo pagtago siyang pulong, dahil sa mong kasing-kasing, kinalanin mo i-memorize. Amen. I-memorize ni mo. O pwede lisod kayo na matigulang ka na niya, wala pa kayo na-memorize na pulong sa Ginoo. Kinalanin mo i-memorize. Kaya gini naman tigulang mag-lisod ng basa, lisod ng sahig dumog niya, kung kaya memorize, o sa may imong memorize sunod sa may imong gamiton. Kinalanin mo i-memorize na pulong sa Ginoo. Kaya kag may pa mga bata, tudloan na silang memory verse. Kada isa na kayo i-memorize ang pulong sa Ginoo. Kaya pinaagian na, kung i-memorize mo ang pulong sa Ginoo na sa kasing-kasing, muna siya mutipig ni mo nga dili ka maadto may tumpawag sa sala. Memorizing His word keep us away from sin. Memorizing, i-memorize. Amen. Dito kami asa mi ato nga nag-contest. Ang ipa-contest dito sa beach sa mga bata. Ala, memorize, padaganay, memory verse. Pagkalindot, indagan yung memory verse. Kung daghan kayo mong pulong na memorize na tago sa mga kasing-kasing, sa asa ka, dunay
recall sa Holy Spirit katong na-memorize nimo murag mo gawas na sa una-una niya magtudlog nimo nga mo nimo hatod kay maning sultis po ng Ginoo. Kaya kung wa kay na-memorize unsa may imong inumduman, importante kayo na kay ma-memorize na pulong sa Ginoo. Amen. Because memorizing His Word give us away from sin. Hallelujah. I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Praise be to you, O Lord. Teach me your decrees. Dapat kanunay ka katuluan kung na-memorize mo ang pulong sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Unay kadua, ikatulo. Basahan na ito, verse 13 and 14. With my lips I recount all my laws that come from your mouth. I rejoice in following your statutes. One rejoices in great riches. With my lips I recount all the laws. Unsa yung pag-recount ang mga balaod, ang pulong unsa yung pag-recount, imong i-recite. Kaya importante kayo isan sa atong mga prayers datay mga pulong sa Ginoo nga atong gina-recite, gina-recount. Kaya mo na sa basihan para kang panalanginan sa Ginoo. Tubakon niya imong magpag-ampo, kaya mo mapag-ampo nakabase sa pulong sa Ginoo. I-bless ka sa Ginoo kaya na mga pulong sa Ginoo kaya mo gina-claim. Hallelujah! Kita gusto ta mo claim sa mga panalangin pero di ta maka-recount, di ta maka-recite sa pulong sa Ginoo. Importante kayo ang pulong sa Ginoo. Amen. Kita ni mo ng mga abogado, matumbang sila dito sa korte. Hindi, sige sila istorya, pero wala sila ma-cite ng balaod. Wala sila ma-memorize. Wala sila isulti ng morning ang balaod, ginugasulti nga atong tumanon. Unya ikaw, katubang ka nga sa Ginoo, na ang kaaway, na seta na sige, accuse ka na ito, adlaw o gabi, sige, akusar ni mo, pero wala kay balaod na nagunitan sa Ginoo, wala kay pulong na nagunitan sa pulong sa Ginoo, kay word ni Jesus Christ, ngayon mo magunitan, di wala kay kakontra. Pero, kung na kay pulong sa Ginoo, nga imong ma-recount, imong ma-recite, mo ka na siya imong pagdagan sa imong kaaway. Wata ka nimong kadaugan, wata ka nimong kalipay. Amen. O dili mo pwede abugon ang demonyo nga sa imo rang pulong. Para atong mga anak mis nga lagsiba, yang iabog ang demonyo. Pinagi sa Jesus, ingon niya ginwali na Pablo. Ang iabog, kinsa mga maabog na po. Yes, si Jesus nakailako, si Paul nakailami, pero ikaw kinsa man ka? Wa man siya masayt ka bala, wala dapat, wala pasabot, wala siya relasyon yan sa Ginoo. O wala pulong sa Ginoo, nakapuyo siya kasing kasing. Sa gimo, ikulata siya sa demonyo. Antong basta, saman-samaran siya nakahubo-hubo, ikulata siya. Nga naman, kay wala pulong sa Ginoo, nakapuyo siya kasing kasing. Importante na pulong sa Ginoo nga kuya si kasku. Ngayon i-recite nimo, mugawas ka na ang pulong sa Ginoo. Kaya ang pulong sa Ginoo kamanan. Ang pulong sa Ginoo nga nagapuyo sa imong kasing-kasing, imo ka nang isulti ano na gahom. Kaya gibuhat sa Ginoo ang tibok kalibutan pinagi lamang sa pulong. Niingon siya, butong nga ang kahayag, dito nga ang kahayag. Kaya ang pulong sa Ginoo kamanan. Kaya pag pupray ka, nga mamaayon gini, kailangan na pulong sa Ginoo, imong basihan. Kaya dili ta maka-claim sa mga panalangin, dili ta maka-claim sa kaayuhan, dili ta maka-claim sa victory kung walay pulong sa Ginoo nga atong ma-recite. Importante kayo imong ma-recite, ma-recount ang pulong sa Ginoo nga nagsimugsing-kasing. Kailangan pulong sa Ginoo na sinusulod sa imong kasing-kasing. Mamo ka na imong ma-recount. Amen. Saya ato una-una nga ang memory na alang sa ato una-una ang memory na sa kasing-kasing. Nindot ang memory na sa kasing-kasing. Kaya diri sa imong brain,
ang aniya ay hiya lang. Pero dito sa mong singkasing, apil ang mga pagbati. Apil ang mga kulor sa imong i-store, i-memory. Dito sa mong singkasing. Kaya memorize na mong pulong sa Ginoo. Kung niya imong i-recount, i-recite, mo ka na siya ikinanglan. Nga nagapuyo siya ilhanan nga na pulong sa Ginoo nagapuyo sa imong sulod. Din mo na sa imong hatag kanimo o great joy. Reciting His Word brings us great joy. Hallelujah. Verse 15 and 16. Atong basahan. What is say? I meditate on your precepts, consider your ways. I delight in your decrees. I will not neglect your word. What is siya? O sa iyo niya, meditate, meditating. So meditating His word bring us delight. Kaya kung naa ang pulong sa Ginoo na simong sulod, ang pag-meditate and so on, dili ka makameditate kung wala ang pulong sa Ginoo na simong sikasin. Kung wala nimo ma-memorize, wala diyan nagpuyo sa imong sulod, wala ka ma-meditate. Amen. Ang meditation and so on, ang iyang walang buhay ani meditation, walang buhay bitaw kita mo ng kabaw. Kanang kabaw pag kumanyag sapsap o bisan ang kanding, kuha nilang sapsap, balik na sila dito, mga karniro, manilang sapsap, mga karniro, pagbalik nila dito, pahuway na sila lingkod-lingkod. O sa ginahimo nila, o sa nabuhat sa kabaw pag naglingkod, labi na tuna siya, bugnaw kayo, indot siya. O sige siya, usap-usap. Nga naman, kung sa mga ginausap niya, katong iyang sinapsap, kaya nabutaman to diri sa primero niyang seksyon si Antian, kunya paglingkod niya, niya itong ipaggawas, niya usap-usapon niya. Dito na niya matagamdaman ang kalamig. Dito niya matagamdaman ang kanindot. Buksan na siya ang pulong sa Ginoo. Kung ang pulong sa Ginoo imong nibasa, nabutang na siya panguna-una, nabutang niya imong i-memorize. Andin sa imong paglakaw, sa imong mga lingkod-lingkod, sa imong mga pag-igda, imong ginapamalandungan, diyan na siya mo mahatag kanimong kaayuhan. Mahatag kanimong kalipay, mahatag kanimong kadasi. Amen! Bikin sa mga mga karniro sa Ginoo. Ibaluhan mo na siya kay, sige na siya nagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Ginausap niya ang pulong sa Ginoo. Amen. Gina-recite niya. So ilahanan niya ang pulong sa Ginoo ng puyo siya sulod. Hallelujah. Muna siya ang bet. Muna siya ang balay sa Ginoo. Naka sa balay sa Ginoo. Kung ikaw kanunay nagakaon sa pulong sa Ginoo, imong gina-memorize, imong gina-recite, imong gina-meditate ang pulong sa Ginoo na asa sa imong sinakasin. Amen. Hallelujah. Muna siya ang number 2, bet. Ikatulo nga alphabet nila is itawag siya Gimel. Ato kay A, B, C. Kaniya A, alif, B, bet. Diri sa ila, imbis nga C, Gimel. Kaya ang Gimel, mura na siya sa ato pa. Kamil, sa English, Kamil na. Kamil. Pero ilang pa pronounce, Gimel or Gimul. Muna siyang Kamil. So, unsay po pasabot sa Kamil, living in His favor. Pero ang kanang letter nila, no, insura niya, kanang murag anak siya, niya tapos doon na yung tingil sa boga. Next slide, kita natin. The word Gimel is derived from the word Gimol, which in Hebrew means both the giving of reward as well as the giving of punishment. Pero kining Kamil, Gimol po na sa ilahan. Gimol. Kaya, tanong mo ng letter nila sa taas, mura siya Kamil. Anong sa man yung significance sa Kamil? Igsoon sa ilang karaang panahon, pag dagan kang karga, dagan ito kang karga mga pananangin,
kargahanan ng dagko. Unya ang daghan, ang kargahanan lang dagko para magbiyahe lang yun. Muna siya ang kamil. Sa ato karon ang magbiyahe kang dagko o sa may mong kargahan. Para biyahe kang dagko. Basta. Kung kargahan mo ka ng jeep lang, pick up, kamay rin karga. Pero imong kargahanan ka ng wingban, para ka ng among wingban nga, 10-wheelers, 12-wheelers, dagko kay karga. Muna siya sa unang karang panahon ang kamil nila. Murag wingban na sa una. Ingon anak kargahanan sa mga dato. Sa karang panahon. Kamil, kaya kung na kay kamil, murag dato din ka nagsakay kamil. Muna siya. So, hapot na sila daghang karga. Muna siya. So, kinin siya nagasignify basta man na kamil, na karga mo, daghan. Reward. Na dagang karga ng angin. So, muna siya ang kamil. Pero pwede sa karga na siya kadaot. So the word gimil is derived from the word gimol in Hebrew, which means both giving of reward as well as the giving of punishment. So, kining ni Andre, nawala may tabo. Either madawat mo ang reward o madawat mo ang punishment sa Ginoo. So, dini sa verse 17 payon sa 24, natudlo siya nga diin ka unsaon nato na magakinabuhian kanunay kay reward sa Ginoo. Amen. Gusto ka padadaan kanunay sa iyang pabor. Gusto ka na padadaan ka kanunay sa reward sa Ginoo. Kinahanglan ka magkinabuhi sa pulong sa Ginoo. Basahon nato verse 17 and 18. Pigayan siya. Do good to your servant, and I will live. I will obey your word. Open my eyes that I may see wonderful things in your law. So, ina niya, kailangan din magsugod ka kanang imong ma-discover. Kanang nagay motibo bitaw nga i-obey ang pulong sa Ginoo. Nagay motibo nga imong sundon ang pulong sa Ginoo. Din, yan, magsugod ka na siya nga imong ma-discover. Kaya nag-ingon siya, open my eyes, meaning kanang makakita ka, makadiscover ka sa mga kahibulungang utang diya sa pulong sa Ginoo, wala siya mudalakan imong favor. Amen! Sabi, yung gusto ta nga, paboranta, gusto ta panalaginan ta, ang pabor sa Ginoo, igsoon, magsugod sa diyan, makadiscover ka sa pulong sa Ginoo. Mga kahibulungang utang, diya sa pulong sa Ginoo, sa mga promises sa Ginoo, sa mga saad sa Ginoo, sa mga ginatudlong sa Ginoo, diya ka panalaginan sa Ginoo, diya di mo madawat ang favor. Amen! Kaya yun niya, open my eyes that I may see wonderful things in your law. Kinahanglan ka, anak ka ng attitude ka nga, kinahanglan ako, maubi ang pulong sa Ginoo. Mag-discovery ko, di unsaon ako ni siya. I-discovery ni mo, susiyon ni mo ang pulong sa Ginoo. Diya ka na, diya mo release ang Ginoo o favor diya sa imong kinabuhi. Iyon siya, do good. Uwi mo, maayo ang Ginoo sa imong kinabuhi. Kung ikaw, na itinguha sa pag-obey ka niya, kay imong ginadiscovery ang iyang mga pulong. Hallelujah! So, kinahanglan mo i-discovery ang pulong sa Ginoo igsoon para ang ayon sa Ginoo mag-abot sa imong kinabuhi. Kada isa ka nato nag-expect pagkamaayon sa Ginoo mag-abot sa itong mga kinabuhi. Sige tagaingon, Lord, you are good. Pero wala talaga discovery sa pulong sa Ginoo. Gusto ka kanunay ma-experience ni mo pagkamaayon sa Ginoo. I-discovery ang pulong sa Ginoo. Amen! Ikaduha. Kung sa kiingon niya, verse 19 and 20, yun niya. Ready, say, I am a stranger on earth. Do not hide your commands from me. My soul is consumed with longing for your laws at all times. Ano yun niya? I am a stranger. Tumod kay so on, yun niya. Stranger na rin sa kalimutan. Dili kini mo ato. Dili ka taga kalimutan. So on. Tagalangit ka. Amen. Kung
Kung atom ka diri sa kalibutan, dili taga-taga langit. Kana murag ko kira mo diri imong kinabuhi ng kalibutanon, dili taga-taga langit. O tanan na imong tapat taga langit ka ba igsoon? So kung taga langit ka, dili ka kabisado diri sa kalibutan. Stranger, dili ta kabisado unsa ang pagkinabuhi diri sa kalibutan. Busa kinahanglan nimo ang guidance sa Ginoo. Amen. So ang guidance from God's word unsa niya will satisfy our soul. My soul is consumed with longing for your lost all times. Sa tababot pa sa buting suon, kaya magkakib ka guidance gikan sa pulong sa Ginoo, mo na yung satisfy sa imong kalaan. Kaya usahay kita makita katagbawat sa itong kalaan ngadto sa kalibutan, ngadto sa mga kalibutanong utang, ngadto sa mga kalibutanong pagkinabuhi. Unya pagkauman ra ay imbis ma-satisfy ka, muhimo sa imong kalaan na alaot. Pero kung ikaw magadawat sa guidance gikan sa pulong sa Ginoo, mo ka na sa imong hatag sa katabawan sa imong kalaan. Amen. Napa nga para pabor mabot yun kanimo. Verse 21 and 22. Lagay lang siya. Basahan na to. You rebuke the arrogant who are cursed and who stray from your commands. Remove from me scorn and contempt, for I keep your laws. Yun ang kanang mga tao ng mga arrogant, o mga bugiro, arrogant yun. Kung sila kasayon, ang curse, no, nasaan sila. Kaya doon ka lang, ingon ka niya, kinahanglan ka makasunod sa realm o sa kwarto, sa pagkinabuhi, sa panalangin. Kung basaan ka, diri ka padulong spikas. Kita mo anak ka ng duwa bitaw nga musulod ka para magagawas ka dito magagawas ka dito sa unahan. Kinahanglan ka balong kas dalang. Unya, kung masaan ka, wala mabot ka dito nga mapriso ka. Mo na siya ang tao nga masaan. Ang tao nga saan, way panulungan. Inay mo tapat, ang tao saan, way panulungan. Busa, ayaw ka saan, igsoon. Ang tao nga dili makareceive sa guidance sa pulong sa Ginoo, masaan siya. Pero kung ikaw kana makasulod sa guidance sa pulong sa Ginoo, dili ka masaan. Unsay may tabok kanimo? O pananalinan sa Ginoo. Pero ang tao nga masaan, stray from God's word, bring God's rebuke and curse. Sa ibis, paboran ka, luoy kayo. Busa, inay mong tapan, igsoon, ayaw kasaan. Sige na siya. Igsoon, ayaw kasaan. Kanunay ni mo tunan ang pulong sa Ginoo. I-discovery ni mo mga kaibulungang utang para ma-receive ni mo ang guidance kung ikaw mapanalaninan sa Ginoo. Hallelujah! Napa, nindot, kapusan. Verse 23 and 24. And don't sit together and slander me. Your servant will meditate on your decrees. Your statutes are my delight. They are my counselors. Verse 23 and 24. At sa'yo pagpasabot niya. Igsoon niya, your statutes are my delight. Sa atong paigsoon, kung mo delight ka in God's word, delighting in God's words, repute the accusing tongue. Hallelujah! Kung ikaw nakakatipay na sa pulong sa Ginoo, doon ay mga tao, sige accuse ni mo, sinigdaot ni mo, sinilibak ni mo, maundang na sila. Maulawan sila, maulawan. Amen! Iyon niya gani, bisan rulers, or sa ba niya versus princess, sa ito pa, iyon niya, ito kubad, mga dagko, mudaot ni mo. Pero ikaw nakakalipay diya sa pulong sa Ginoo, dili mo dulot ang ilang pag-rebuke sa mga kinabuhi. Usahay kita, malagot na ka, lain ni mong pagbati, ganun ni mong madungog, masulti sa mo. Pero kung imong ginakalipay, ginapaminaw ang pulong sa Ginoo,
ang pabor sa Ginoo mag-aabot sa imong kinabuhi. Hallelujah! May mo ka paninawgan. Na-reward na ikaw i-promote. No, may mo kang daog. Imagine mo mga princess, mga rulers, mapildi mo kay na ang pulong sa Ginoo nasa imong kinabuhi. Mo na siya ang reward, mo na siya murakag kamil, murakag gimol. Ingon niya, dala-dala ni mong bandi, dala-dala, taas kang barog, taas kang kadasig, malimpayon, dili ka mapildi. Amen. Ano ang kamil? Ang kamil mo na yung nagamit nila maglakaw sa diserto. Bisag lagyo kaya katuan, mga sustainer siya kay dili siya uhawon. Kaya nasa pundo ng tubig sa iyang lawas. Kaya ginalugdo niya. Na ang pulong sa Ginoo ang tubig, sa Ginoo ay pulong. Ang pulong sa Ginoo ay tubig, sa itong kinabuhi. Amen. Murang ang kamil dili ka uhawon. Dili ka manuya. Kaya kanunay ka punos panalangin, puno ka sa pabor. May mga maninawgon. Amen. Mo ka na ang tao puyo sa pulong sa Ginoo. Kaya iksuon, ayaw i-miss ang pulong sa Ginoo sa imong kinabuhi. Mo kini siya ayaw i-miss. Kanunay ni mo tun-an. Moabot kita, padulong kita nining tuig 2026. Nining tuig 2026. Ni Perero nga bulan. Wala pa tamasayad sa mga abot. Nagkakalisod ang pagkinabuhi. Pero kung ikaw, sama ka sa kamil, nagalakaw ka, nagsakay sa kamil, dala-dala ni mo panalangin, favor sa Ginoo, dala-dala ni mo ang kusog gagikan sa Ginoo, kay na ang pulong sa Ginoo, nagapuyo sa imong kasing-kasing. Hallelujah! Kaya nasa niya, kasugod siya sa alip, naka-explain niya kunik sa Ginoo, alip, na ang pulong sa Ginoo nagapuyo ka sa balay sa Ginoo, ang pulong sa Ginoo nagapuyo sa imong kasing-kasing. Kaya, na ang favor sa Ginoo mag-abot sa imong kinabuhi. Praise God. Dalay ko na itong buhay ng Diyos. Pero iksoon, gusto ta nga ang pulong sa Ginoo nasa itong kasing-kasing. Nag-require sa itong commitment. Nag-require sa itong paghimo o pag-igsaad dito kanina. It's like a bet. Kaya ka na puyo siya. Kaya ang sikreto na iksoon niya puyo ang pulong sa Ginoo sa itong kinabuhi. Para na kay ma-discovery, na kay ma-memorize, na kay ma-recite, na kay mapamalandungan. Hallelujah. O ka na sikreto iksoon para din atong kinabuhi, mapanalaginan sa Ginoo. And that requires our commitment, our covenant. So, hindi nga buntag, I challenge you to make a covenant with God. Maghimo kang covenant nito sa Ginoo. Nga imong tunan ang pulong sa Ginoo. Mo imong ibisi sa imong kinabuhi ang pulong sa Ginoo. Hallelujah. Nga ba, imong kapag pag-igsaad sa Ginoo, natunan mo kanunay ang pulong sa Ginoo. Hangtod yung puyo ang pulong sa Ginoo sa imong kinabuhi. Hangtod yung pulong sa Ginoo imong karga kanimo, dala-dala nimo ang panalangin ngadto sa uban. Kung himo ka covenant igsoon sa Ginoo, dinbarog ka sa imong gilingkuran. Taas imong kamot ngadto kaniya. Ihalat kaniya, moingon ka sa Ginoo. Lord, nagahimo og covenant kanimo. Nga sukat karon. Hallelujah. Come on, just sing to the Lord. Istorya kaniya, isulti kaniya. Inna siya